Mark? It's What's been... your Okay. So, kumusta ka ngayon? Okay lang. So, tell me about your life in Japan. How is it? Masaya ka ba sa buhay Japan so far? Nakakapanibago. Bakit? Wala. Ano? Mabilis ang oras. Mabilis ang oras. So, aside from that, ano ang pinakamalaking pagbabago sa buhay mo sa loob ng 6 na buwan dyan sa Japan? Ano siguro, experience. Anong klaseng experience na tinutukoy mo? Ano? Ibang kultura. Ibang pag ano sa kultura. Ibang anong tawag niya? Yung Iba ang pakikisalamuha kultura. or bagong lifestyle, parang ganun? Mm. Namimiss ko ba ang Pilipinas? Hindi pa. Hindi ba? Kahit ano, Hindi. isang bagay, wala ka na-miss sa Pinas. Meron naman pero sa ngayon hindi ganyan ka. Parang Hindi kaya mo pang kaya mo pang i-tolerate. Oo. Okay. Okay, next na tanong. May mga bagong bagay ka ba natutunan tungkol sa sarili mo nung dyan ka sa Japan? Hindi ko alam. Sa ngayon, parang ano pa? Hindi mo pa napapansin may bagong changes ba sa'yo? May mga bagong bagay ka ba natutunan or something in some aspects? Like sa habit. Diba napaka-importante ang oras dyan? Diba sa Japan napaka-importante ang oras? Kung ikukumpara mo yung time mo na nasa Pilipinas at sa Japan, mas pinapalagahan mo ba yung oras dyan? Oo. Ever since na-late ka ba dyan? Wala. O, diba? So, I hope na madadala mo rin yung pag ng importansya sa oras pag nasa Pinas ka na, okay? Anyway, paano mo ginugugol yung free time mo? Let's say may free time ka, paano mo ginugugol? How do you spend your free time? Ano? Basketball. Basketball? May malapit na dyan. Like, basketball or part yan ng part yan sa facility sa trabaho mo? Hindi. Okay. So sa ngayon, sa 6 months mo dyan sa Japan, anong mga bagay na papasaya sa'yo dyan? Ano? For example, kung bored ka ngayon, paano mo ini-enjoy yung mo? Ano nabibigay sa'yo ng saya? Pa hindi ka ma-bored? Cycling. So ang tawag ito? Nag-iikot-ikot ka sa area mo? Nagbibisikleta ka? Okay. Mag-isa ka lang nagbibisikleta or meron namang mga kasama din? Mag-isa lang. Mag-isa lang. Okay. Anong pinakamalaking challenge mo so far na nangyari sa iyo dyan sa Japan? Ano? Pag-usap. Pag-usap. Sa mga Japanese mismo? Okay. Paano mo naman hinaharap kapag stress ka sa trabaho? Hindi naman matatawag na ganyan ka stress ang trabaho kasi alam na ang gagawin. Parang parang nagiging rutina kasi pa ulit-ulit na lang, di ba? Okay. So if ever na may opportunity ka na makabisita sa Pinas, uuwi ka for a short break? Pwede. Pero for sure ikaw yung sasalo. Okay lang yun. Para makabisita lang. Okay na naman. Okay. So ngayon naman, yung mga tanong ko is move tayo sa next
portion, okay? So this one is related sa trabaho mo. Okay. Kamusta ang trabaho mo sa caregiver? Okay naman, masaya. Masaya. Mhm. Ano pinakagustuhan mo sa yung trabaho? Ano, makipag-usap para ma-ensayo yung Mhm. buhay. Yung Japanese mismo? Hindi ba mahirap makipag-usap sa ano? Sa mga matatanda? May tumuturo kasi yung iba. Tumutulong yung iba? Tumuturo. Ano yun? Tumuturo? Tinutulungan Tinutulungan? Ah, yung mga ano. so far naging 6 months ka na, di ba? Ano yung pinaka mahirap sa trabaho mo? Baka may ma-share ka na ano, parang kahit ngayon parang nahihirapan ka pa rin. Sa ngayon, hindi naman ako nahihirapan. Wala na talagang ano. So parang gamay mo na lahat. Hmm. So kumusta naman yung ano, yung mga pasyente mo? Ano yung pinaka worst case na ano, isang status ng pasyente na na-handle mo? Meron bang iba may dementia or physically disabled? Ano ba? Meron. Ano yung pinaka worst na ano mo? Parang kinakabahan ka kapag sila yung i-handle mo. Pag siguro may demensya. May dementia? Paano mo na ano? Paano mo nasabi? Kasi hindi alam anong gagawin eh. Kaya kung may aksidenteng naganap tapos sa'yo naka-assign yung tao. Siyempre, shoulder mo yung ano ka din sa ano aksidente, may part ka din na haharapin. Pero so far wala pa namang ganun nangyari na may aksidente sa ship mo. Okay. Pero may narinig kang cases sa iba, like sa ibang ka-ship mo, may nangyaring ganun? Wala pa naman. Wala pa naman. Hindi natin ipagdasal, okay? So para okay lahat. Okay, next. Madali ba silang alagaan para sa'yo? Sa pagpapaligo, pagpapakain, pagbibihis, sa tingin mo madali lang ba gawin? Di ka ba nahihirapan? Depende sa pasyente. May mahirap, may madali. Ano yung pinaka-challenging na pasyente na ano mo? Yun pa rin kanina, yung dementia? So meron ka na na-experience na may dementia? Meron na. Kumusta naman pakikitungo mo sa mga katrabaho mo? Especially pag sa hapon. Wala nang problema. Okay naman lahat. So sa ngayon, nasa stage ka na na malaki ng tiwala nila sa'yo? So recently, kaya mo nang mag-overtime at saka mag-night shift? So something like that? Oo. So ano ba yung shift mo sa gabi? Ano yung oras ng shift mo sa gabi? Kasi sabi mo one time, di ba, may nag-yakin ka na? Alas 9 ka na ba? Parang ganun? Mga 5:50 hanggang 9 Ng gabi? 9 a.m. 9 a.m.? Tagal nun Parang everyday ka may parang everyday ka may overtime? Hindi siya matatawag na overtime. Ano lang? Parang allowance. May allowance Pero parang tiba-tiba ka na ngayon Hindi ba? Okay, next. May mga Pilipino ka bang kasama sa trabaho? Ano ba? Kumusta naman sila? Very supportive naman sa'yo? Ang alin Mga Pilipino? Okay ng mga Pilipino. Wala ka pa na-experience na sakit sa ulo na Pilipino na kasama? Yung parang sinisiraan ka o something Wala. Napakaganda ng trabaho mo. Okay? Kasi mostly kapag naka sa Japan, mostly ang kalaban mo mismo mga Pilipino.
So kung naka ano mo yung naka ano mo, naka vibes mo yung mga Pilipino, maganda yan. Okay. Next, anong pinaka-memorable mo na ano, nangyari sa trabaho ngayon? May napasaya ka bang ano, kliyente? Nagpasalamat sa iyo pang ano. Parang ginulat ka ng Hindi ko isang alam. ano, ng kliyente mo. Wala pa. Wala pa. Wala. Like, for example, magsi-shift ka tapos ano para sa'yo, may sinabi sa'yo or may gusto lang sinabi sa'yo na dahil sa ano, sa lahat ng trabaho mo sa kanya. Wala bang mga nice word na sinabi ba? Wala pa. Sa tingin mo, magko-continue ka sa trabaho na to for quite a long time? Oo. Okay. Good, nice. Napakaganda ng trabaho na caregiver, pang matagalan talaga yan, okay? Next, let's go to your Japanese, okay? Kamusta ang pag-aaral mo sa Japanese? Hanggang ngayon, naaral ko pa naman. Okay. Ano, sa tingin mo, ano pinakamahirap na part sa Japanese? Dito, mukhang pinakamahirap yung ano, yung kanji talaga. Kanji talaga? Ano, Mostly menu pa lang sa restaurant, ganyan, halos kanji. halos kanji lahat? Walang mga ano, furigana nakalagay? Wala. Wala. Ngayon ba, ano, gumagawa ka na ng report sa trabaho mo? Susulat ka na ng kanji? Wala naman, wala sa amin, walang ganyan. Walang mga ganun? Walang turnover of duty, ganun? Wala ka pang ginawa na incident report, mga ganun? Ano na, pero yung reporting talaga ginagawa ng mga ano, leader, mga Yung hapon. leader. Malay mo, baka balang araw, magiging leader ka na. Di pa nga naka-ano. Malay mo, baka ikaw yung first maging leader dyan. Magaling pa sa akin dito. Okay. So ano naman pinakamadaling part sa iyo sa Japanese? Ano siguro, kotoba. Ito ba? Mas madali lang i-memorize at saka ma-apply mo agad. Sa how about sa grammar, madali mo lang ma-adapt. Di ba nahihirapan? Grammar. Sunod sa kanji, grammar. So kanji, tapos pinakamahirap kanji and grammar and then vocabulary. Okay. Oh. Marami kang chance dyan na makapag-usap ng Japanese. Nagagamit mo yung Nihongo mo. Oh. For example, nag-aaral kayo ngayon ng mga vocabulary. Naghahanap ka ba ng paraan para magamit mo agad? Para hindi mo makalimutan? Okay. Like, in what way? For example, may memorize ka ngayon, ginagamit mo ba agad? Okay. Sa ngayon, agad na gagamit. hindi mo agad nagagamit. Pero hindi mo agad nakakalimutan. Hindi naman. Okay. So, paano mo pinapahusay Japanese mo? Sa isang araw, 2 kanji, saka 3 kotoba lang. At least, kahit na ganun lang kaliit, at least everyday nag-i-improve, di ba? May natutunan ka. Paano mo ina-assess ang sarili mo? For example, nag-aaral ka ngayon for 1 week. After 1 week, nire-review mo ba ulit? Or may tinitake ka ba na test? Or wala. Okay. So ngayon, medyo matagal ka na dyan sa Osaka, di ba? So ano pinaka-favorite mong Japanese word? Japanese Word. At saka bakit? Meron ka bang paboritong word dyan na parang nagbibigay sa'yo ng encouragement? Or like pag sinabi mong Japanese word, biglang na agad na sa isip mo? Yaro. Yaro?
Pero Wait lang. Yung ano, yung bad word na yaro? palaging sinasabi ng mga ano eh. Ay, yung, let's say Pasyente. yung ano, kuso yaro, baka yaro, ganun? Umay. Oh my. Paano mo na ano? Paano mo naririnig yung word na yaro? Kasi bad word yun, di ba? Ano lang, pag binibihisan, may times kasi na nasasaktan sila. Kaya pag, Ah. So parang hindi mo napapansin sa ano. Buti naman hindi ka na ano, hindi ka na offend. Hindi ka. Okay. So parang yun talaga yung tatak na word sa'yo, yaro. Okay. So this coming JLPT, magte-take ka ba? May plan ka or hindi. skip ka muna? Skip muna. Next year, ano ka na, sa December na. Sa December. Okay. So mayroon ako binigay na target sa'yo pero gusto ko lang confirm ulit. Anong target mong JLPT? Baka sakali. Ano muna, entry. Entry muna. Okay. Next. I'm gonna ask you about sa pamumuhay mo sa Japan, okay? Ano? Magtatanong ako regarding sa lifestyle mo dyan sa Japan. Okay? Kamusta naman tirahan mo ngayon? Accustomed ka na? Wala namang problema dyan? Maganda naman, malapit sa mga supermarket. Dilihan. Hindi ba siya malayo sa trabaho? Medyo malayo, pero okay na naman. Okay. So parang natanong ko to sa'yo dati pero ano, parang nakalimutan ko. Paano ka pumupunta sa trabaho? Nagdedensya ka ba or nagbibisikleta? Neta. How long it will take pag ano, pupunta ka sa trabaho mo galing sa bahay mo? Mga 20 minutes. Malapit lang pala. Pero hindi ka naman nahihirapan. Hindi naman. Wala bang mga ano, uphill, mga ganun? Parang flat lang yung binibisikleta, no? Hanggang konti. Konti lang. So sa ngayon, ang dami mo nang natikman na Japanese food, di ba? Anong pinaka-favorite mo na ano, Japanese food na nakain mo na? Siguro ano, yung alam mo yung Ano? ano yung sakana no seshi. Seshi. Parang familiar sa akin yun. Parang natikman ko yun dati. Sperm ng isda. Sperm ng isda? Anong klaseng isda yun? Parang familiar talaga sa akin. Parang pufferfish. Pufferfish? Di ba poisonous yun? Yung sperm lang daw eh. So, Ay, hindi ko alam ano. baka hindi ano? Sperm talaga? O sperm or ano? Parang egg? Sperm talaga. Yun yung sabi ng hapon eh. So, paano mo na ano? Paano mo natikman yun? Pinakain sa'yo or in-order mo? Ano, nilibre ng hapon. Nilibre na nga ba? So madalas minsan nag-invite yung mga Japanese. Kain din sa labas minsan. Oo, ganyan. So mga katrabaho mo yun? Oo. Okay. So ang dami mo na nakain sa Japan. Ano naman yung bagay, food na namimiss mo sa Pinas? May namimiss ka bang luto ng mama mo or something? Lechon manok. Wala ba? Really? Wala bang lechon manok dyan? Wala. Pero Wala. Ha? Walang tanglad. Wait lang, wala bang Filipino store dyan? Walang tanglad. Pero may Filipino store pero walang tanglad. Mahal pa, baka mahal ang tanglad dyan, no? Okay lang. Natatawa ako. Lechon manok talaga, no? Yun talaga yung pinaka-basic dito. Okay. So far sa 6 months mo, hindi ka pa na-homesick. Wala naman. Okay, good. Pareng-pareha tayo, hindi tayo na-homesick, okay? So sa ngayon naman, ano pinakagulat mo so far na parang na culture shock ka regarding Japan?
Yung ang tao talaga. Tao? What do you mean? Ano, parang maraming mahihain. Ang mga Japanese, mayayain? Hindi mo in-expect na ganun sila. Akala mo parang sila yung medyo talkative ganun. Oh, So sa ngayon, nasubukan mo na yung 3 season, di ba? Autumn, winter, at saka ngayon, fall naman. Ay, ngayon spring. Nagbo-bloom na bang sakura ngayon? meron na. Meron na. So sa 3 yun, ano pinaka-favorite mo? Aki. Aki? Pareha pala tayo. Mas gusto mo yung di ba? Parang taglagas na yung nahulog yung mga dried leaves. Mumiji. Di ba? Mumiji. Pareha ba tayo na Ay, parang hindi ko rin trip yung sakura. Bakit? Ano lang, parang yung sakura kasi parang once mag-bloom lang after 1 week, wala na. Tapos ang papangit na ng mga ang papangit na ng mga puno, di ba? Panandalian lang siya. Napakaganda sa napakaganda sa TV. Pero kapag sa personal, parang wala lang. Ha? Bland lang, bland. Yeah, napaka-bland niya. Parang ang putla. Hindi talaga siya yung pink na pink or something. So hindi mo rin trip ang sakura? Hindi. Hindi ko na trip ang sakura. But anyway, sa mga napuntahan mo sa Japan, ano yung pinaka-favorite mo so far? Kasi dami mo na napuntahan, di ba? Masyado. Medyo marami-rami na rin. Baka abot na siguro ng 10 or something. Sa lahat ng attraction na napuntahan mo, ano yung pinaka-favorite mo? USJ. Ay? USJ. Pumunta ka pa rin dun. Yan din yung favorite ko. Yan yung favorite ko sa Osaka one time. Yung kasama ko yung nobya ko. Doon, sumakay kami dun sa yung parang roller coaster. Doon Sa Osaka lang ba ito? Ha? Yes, sa Osaka lang. Sa Tokyo na. Wala. Di ko trip yung Disneyland. Mas maganda yung USJ. Yeah. Sa Tokyo, nandun yung Disneyland at saka Disney Sea. Pero sa Osaka, pag mga young adult ka at saka adult, mas maganda talaga USJ. Universal Studio. Kaya, kasi nakita ko napunta kayo nila Ron Sigolo yun. Kaya, napaka-sulit jet. Pero may mas maganda pa sa USJ. Nagashima's Palad. I-search mo lang yan. Promise, pag nakapunta ka dyan, lahat ng rides na nasakyan mo sa USJ, walang-wala lang yun. Pang talaga yun, pang matanda talaga yun ng mga rides. Mga death-defying, parang mamamatay ka pag nag-rides ka. Yeah, i-search mo lang yan, Nagashima. Pag may time kayo, punta kayo. Malapit lang naman yan sa Ay, wait lang. Yeah, malapit lang yan sa sa lugar sa may Kyoto siguro. Kyoto? Ha? Sa baba ng Kyoto. Saan napakaganda niya. Okay, so sa ngayon, di ba, mahilig ka mag-basketball, mag-online games. Anong bagong hobby na sa'yo? Nung nandyan ka sa Japan, na-discover mo? May bagong hobby ka ba? Wala naman. Wala. Kasi ako nung nandyan ako sa Japan, mahilig ako mangolekta ng mga stamps. Pumunta ako sa post office, binibili ko yung mga stamp. Ayun ko lang. Para saan? Ha? Sa Yubing Kyoku. Pag mapunta ka sa Yubing Kyoku, yung mga stamp, yung nilalagay mo na sticker, yung sa yung may mga presyo. Yung mga stamp kasi may mga may mga drawing. Wala lang, trip ko lang yun. Ewan ko lang kung trip mo rin yun. But anyway, ngayon naman, let's talk about your social life, okay? Marami ka na bang bagong barkada sa Japan? Di naman sa marami. Parang mafe-feel mo na parang ma-feel mo na comfortable ka na kasama sila. Pero parang matuturing mong kaibigan. Hindi ko pa alam.
Hindi mo pa alam. Wala ka bang mga mostly mga peers na sinasamahan? Maliban nila Ron at saka nila mga sa mga Dabawayo. Hindi ka ba sumasama sa mga ibang peers? Nakikisalamuha? Hindi naman. Hindi na masyado. Ay. If ever na mayroon kang mga bagong peers, sinong mas gusto mo makasama? Pilipino o Hapon? Pilipino. Pilipino. Mahirap talaga pasamahan ng Japanese. Hirap. Di same ba tayo ng thought na parang minsan parang ang weird ng Japanese. Di mo makuha yung yung ugali. Parang opposite yung sinasabi na akala mo parang okay tapos parang parang mayroon kasing attitude na ganito ng Japanese. Para hindi ka nila gusto ma-offend, parang lahat na lang sasabihin na maganda. O hindi mo alam na ayaw pala niyang gawin, parang ganun. So, ang hirap kunin ng totoong ugali nila, di ba? May na-experience ba ganun? Wala naman. Hindi ka talaga nag-interact sa mga Japanese? Masyado? Pero, hindi ko masyado, hindi ko sila, binabad trip, ganyan. Hindi pa naman ganun. Isa ba sa mga dahilan na parang hindi ka ba komportable dahil sa Japanese mo? Hindi naman. Hindi naman. Parang hindi lang talaga ka-vibes. Hindi ko alam kung baka Ma-offend mo sila o sensitive. Ganyan. Pero hindi mo malalaman yun kapag hindi ka talaga makipagkaibigan sa Hapon. Pili ka lang na kahit isa, tapos kaibiganin mo lang. Tapos try mo lang alamin yung mga ugali nila. Ganun yung ginawa ko dati. Ang dami mong ma-realize regarding sa Japanese. Right? So ngayon, paano mo sineselebrate yung mga yung mga regular occasion? Jet. Kasi may holidays. Matutulog ka na lang, mapapahinga lang or gagala. For example, may di ba may upcoming ngayong May, merong Golden Week. Wala sa amin yan. Walang Golden Week sa'yo? Ano ba? Pero if ever na may mga holidays, wala talaga? Jet? Wala. Kahit yung mga holidays na wala tapat trabaho, may trabaho pa rin kayo? Pero hindi naman yung regular rate, di ba? Double, siguro yun? May okay lang yan. As long as na may sahod na mas mataas. Okay? Diyan sa Japan, marami ka na bang may nasalihan ka na bang community? Like sa church or sa ibang community ng mga Pilipino? Wala pa naman. Wala pa. Church. Pero di siya church, parang lang. Parang Double study, ganyan. Pero at least may time ka na parang yung ginagawa pa rin dati, di ba? May may pangyari ba kung saan nahirapan ka makipag-communicate sa mga Japanese? Pag hindi kilala. Pag hindi kilala? May mga chances ba nagtatanong ka sa daan pag naliligaw ka? Pero naman sila? Approachable naman? Hindi kanila papansinin. Ganyan. Ano ba? Never ko na-experience yan sa lugar ko dati pag nagtatanong ako. Actually, dati sila pa nga magtatanong madalas. Siguro kasi pag nasa city side ka kasi, especially Tokyo at saka Osaka, mostly mga tao mga busy, di ba? So parang they're just minding their own business. So, ganun ba? Nasa rural kasi ako dati. Okay. Anyway, wala ka bang may interaction ka naman sa mga Japanese, di ba? Meron bang memorable sa'yo na nangyari? May one time na nag-approach ka and then may memorable na nangyari sa'yo? Or yun talaga memorable sa'yo, yung hindi ka pinapansin? Hindi kilala. Kahit sino.
sa kaibigan mo, katrabaho mo, ano yung pinaka-memorable na interaction na naalala mo? Sa katrabaho, Ano yung memorable na nangyari na ano? wala lang, naggala kami, ganun. Gala. Okay. Wala problema yun. Okay. Ano pinagkaiba ng pakikitungo ng Hapon sa Pilipino? May differentiate mo ba? Kapag may kaibigan kang Hapon, may kaibigang Pilipino, ano bang pinagkaiba ng Pilipino sa Hapon? Ang Hapon parang sila eh. Parang feel ko parang polite pa din Polite? or formal. Parang, what do you mean? Parang pinapansin ka lang as for the sake of formality? Parang halimbawa, naggalaan. Parang nandyan pa rin yung Pagka-polite? kapulit. Parang hindi mo na-experience na kasama yung Hapon na parang casual lang the way you talk. Hindi nabibiroan. Parang polite pa rin always para hindi para hindi maka-offend. Parang ganun. Iba-iba ang experience natin, no? Nung nanalo ko sa Japan, maloko ako. Niloloko ko lang yung mga Japanese natin. Hindi ka, na-try mo na bang mag-joke sa Japanese? Natry naman. Natatawa naman sila kahit paano. Ha? I mean, nag-joke ka rin, natawa sila, hindi naman sila na-offend or something. Hindi naman. Ay, hindi ko alam kasi di offensive na joke yun. Okay. Pero hindi naman sila, wala namang reaction na masama from them. Wala naman. Okay. Ano na natutunan mo sa social custom ng Japan? The way na mag-interact. So far. Lang. Kung di ko mag-gets. Mahirap sa intindihin. Ganun. Okay, so punta naman tayo sa family mo, okay? Kumusta naman ang komunikasyon mo sa family mo so far? Madalang, ganyan. Madalang. Pero kapag nagtatawagan naman kayo, alis naman lahat ng saloobin nasasabi mo naman. Wala Parang naman in akong- one go lang. Parang naiipon lang. Parang gano'n. Okay. Gano kayo kadalas na nagchat-chat or nagbi-video call? Siguro once or twice a month, ganyan. Once or twice a month. Kasi napunta ako sa bahay nyo. Parang ganun din yung nasabi ng mama at papa mo. Pero wala naman daw problema sa kanila kasi malaki naman ng tiwala na sa'yo. Okay. So anong pinaka-namimiss mo sa family mo? Sige na. Like the way about sa interaction. Yan, namimiss mo sila. Pero ano namimiss mo sa family mo? Yung aso. Ha? Yung Ano? aso tsaka pusa. Aso at saka pusa. Alam mo, pumunta ako sa bahay nyo. Tapos nagulat ako dun sa aso. Bigla akong tinalunan. Na-remember pa rin ako ng aso nyo. Curious lang yun. Pero wala akong nakitang pusa dun. Gumagala. Palagi yung gumagala eh. Wala. Every time na pupunta ako sa bahay nyo, walang pusa. But anyway, pag possible ba na may kakayahan ka ng dali ng family mo sa Pilipinas? Kasi pag SW ka na, pwede mo nang dali ng family mo. Gusto mong dali ng family mo? Like makabisita. Kasi kapag SSW ka na, pwede mong dalhin yung family mo. At saka, in that sense, pwede rin sila makapagtrabaho. As long as na ikaw yung major sponsor, possible mo ba dalhin yung family mo? Paano? Hindi mo pa alam. Kasi di pa naman anong plano mo talaga, di ba? Paano mo sinusuportahan ng family mo sa Pinas? Papadala. Hindi, by monthly or kasi ako dati every 3 months lang ako nagpapadala. Pero nasa iyo naman yan kung paano ka sumusuporta, di ba?
Anong inspirasyon mo para magsumikap sa Japan? Wala naman. Sa akin wala. Parang ano ka, parang go with the flow. Hindi naman go with the, parang, ano lang, Wala ka bang dream or goal na like ano, after 5 years, meron ka bang meron, pero sa ngayon, hindi ko pa binibigyan ng, halaga or importansya? hindi ko pa, Basta ang focus mo lang muna ngayon ng trabaho mo. pagkarating ko pa lang eh. At saka bata ka ba? Ang dami pang mangyari sa'yo. Okay. So meron lang akong konting katanungan sa'yo. Malapit na tayo matapos, okay? So I hope... Hindi mo na ako. Sige. Okay. So medyo itong mga next ko ang tanong is medyo personal. So I hope na sagutin mo ng maayos, okay? Okay. So this will be about your love life, okay? Sa ngayon, may special ka namang tao na nakilala dyan sa Japan? Wala. Wala? Wala mo talaga? Okay. Wala. May mga nagpaparamdam ba sa'yo? Like hapon or ibang lahi? Wala. Wala talaga? Wala. Sa ganyan mong katikas, wala pang sa'yo? Nabibigani? Or madalas ba matatanda kasama mo? Madalas matatanda. Wala ka pang namimit na mga the same age mo? Wala. Bihira. Bihira lang? Sa tingin mo, anong sa tingin mo, idea mo about sa pagkikipagrelasyon habang nasa Japan? In some sense, like let's say, anong idea mo or anong opinion mo kapag may habang nasa Japan ka, nagtatrabaho and then may karelasyon ka? Anong masasabi mo when it comes sa ganyang bagay? Magastos. Magastos? Pero what if may makita kang babae tapos siya naman yung gagastos sa'yo? Okay lang sa'yo? Okay lang naman. Kasi ganun yung nangyari sa akin dati. Siya halos nung gumagastos sa akin. Hindi naman ako ganun kagwapo dati, pero pag babae talaga, pag na-inlove sa'yo, sila talaga yung lalapit sa'yo. So far, wala pa talaga napaparamdam sa'yo? Wala. Tira lang sa amin eh. How about ikaw? Wala ka naman nararamdaman sa ibang tao? Wala naman. If possible may makilala ka dyan, gusto mo mag-asawa sa Japan? Hindi ko alam. Hindi mo ba masasabi? Parang masyadong bata ka pa mag-isip ng ganyan. Siguro. Okay. Okay, so alis ako dun sa mga ganong tanong, okay? So ngayon naman about your dreams. Last 5 question, okay? Anong pangarap mo? Pangarap ko maging isang Negosyante? So gusto mong mag-ipon ka dyan and then someday gusto mo lang mag-settle sa Pilipinas, maging negosyante? Something ganun? Or pwede ka rin naman maging negosyante habang nasa Japan ka? Either way, nasa iyo na yun kung anong plan mo. At saka business-minded ka naman, mahilig ka magbenta, di ba? So I think, anong plan mo na pagiging negosyante? Kasi maraming type na negosyo.
Pero yun yung parang ano mo, main idea, negosyo. Oh. Okay. Sa tingin mo, in 5 years, anong maabot mo? Ano, idea lang. Saan ka ngayon after 5 years? Parang nagbibigay ka lang ng idea, parang may set goal ka lang ba? Marami ka na bang ipon? Or nakapagtayo ka ba ng bahay? Or something like that? Sa tingin mo, after 5 years, ano na bang naaabot mo? Siguro ano lang, lupa. Nakabili ka ng lupa. Do you want everything you handle it on yourself? Ikaw mag-handle? Or for the meantime, family mo muna mag-handle? Kasi wala ka sa Pinas. Ganyan. Okay. Malaki naman tiwala mo sa family mo. Okay. May plano ka bang manatili for a longer term sa Japan? Or plan mo bumalik sa Pinas, if ever? Plano ko, gusto ko pang tatagal, pero kung umiba ang ihip ng hangin, yung circumstances, What if may mga ibang opportunity much better kung nasa Pinas? ganyan, So, go. ganun nga, ihip ng hangin. Siguro, pero plano ko, tatagal ako dito. Okay, good. That's nice. Okay. Saka napakabata mo pa. Ang dami mong sumikap pa lang sa Japanese, ang dami mong mararating sa buhay. Okay. Anong motivation mo ngayon para magpatuloy sa buhay Japan? So far, hindi ka naman nahihirapan, di ba? Pero at least naman everyday na gumigising ka, may motivation ka, di ba? Pero sabi mo kanina, hindi ka naman nahihirapan, so okay lang yung trabaho. Oh. Pero dadating ang time na kapag paulit-ulit na nade-demotivate ka na, parang the same routine na lang, paulit-ulit. Paano mo i-motivate yung sarili mo para magtagal ka sa Japan? Usap sa Senpai, anong pag-usapan nyo? sa Like, kanyang tips, advice, ganyan. so magtatanong ka ng mga bagay-bagay, paano gaganahan sa trabaho, something. Okay, as a caregiver, Mark, ito yung last na tanong. Okay. Anong gusto mong sabihin sa mga aspirant na gusto maging caregiver? Kung may masishare ka na tips or payo, anong gusto mong sabihin sa kanila? Huwag masyadong overthink. Kasi di naman gaano hirap yung trabaho? hirap yung trabaho sa simula lang talaga. What do you mean like overthink? Like, dapat ready ako before ako punta dyan. Ang dami ng in-effort. Parang ang dami kong pag-aralan, something like that. Ganyan. So may pressure ka kasi, may misconception na nangyari sa'yo. Yung dati parang kinakabahan ka mag-caregiver. Tapos ngayon, sasabi mo na, pwede pala hindi ko na yung ginawa. So anong tips mo na masasabi mo para hindi mag-overthink? Overthink in what way? Yung una talaga naisip ko na na sa unang araw sa baguhan pa lang sa trabaho, walang kaalam-alam. Naisip talaga na wala akong kwenta sa dito kasi puro tayo lang, ganyan. Pero doon pala mas importante pala na mas susihin mo na, watch and learn muna. Kasi pag so akala mo nung mga first week parang akala mo nung nasa Pinas ka, pagdating mo dito trabaho agad.
Pero hindi naman kasi ganun ang mindset ng Japanese. Alam din ng Japanese na hindi tayo perfecto, di ba? So mostly ginagawa nila, parang observing muna. So parang may magtatrabaho, then tingin ka lang sa kanya. Tama ba? So how long yun siya nagtagal, Mark? Na may kasama ka? Mga 1 month. Mga 1 month. So after 1 month, ikaw na lang mag-isa nagtatrabaho. Oo. Okay. Mark, maraming salamat. Hontoni, arigatou gozaimashita. Ang dami kong natutunan sa interview.